Ang dami ngayon naglabasan ng ganitong klaseng sasakyan. Kaya kung meron kayong ganito mga boss, kayo na mag-change oil, napakadali lang naman pala. Gagamit ka lang dyan ng number 14 na box wrench para tanggalin mo ito yung drain plug niya na number 14. Pag naluwagan mo na yan, dapat may nakahanda kang panahod tsaka mo alisin itong drain plug niya. O, di ba? Patuluin mo yung langis niya hanggang sa maging kaunti na lang yung tumutulo, at kung talagang pawala na siya, pwede mo nang ibalik itong drain plug niya ulit. Pag magluluwag ka ng drain plug, pakaliwa. Pero pag binalik mo ngayon, hihigpitan mo siya pakanan naman. Kaya ako ibinalik agad yung drain plug niya dahil maglalagay muna ako dyan ng pang-flashing. Pero ang gagamitin ko, kahit yung mumurahin langis o kaya anong kursunada yung langis gamitin, basta kaya ng bulsa nyo. O kung wala naman kayo talagang pang-flashing, pwedeng i-drain nyo na lang, patuluin nyo lang, okay na yun. At after ko may salin itong langis na gagamitin ko pang-flashing, papaandarin ko itong makina. Pag nag-start kayo ng makina mga boss at nagpa-flashing kayo, hindi nyo kailangan yung i-revolusyon. Okay na yung naka-idle lang siya. Tapos 5 minutes yung papaandarin. Pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang patayin yung makina. Tapos pipwesto ulit kayo sa ilalim ng sasakyan nyo para i-drain nyo ulit yung langis. Siyempre naman, gamit nyo ulit yung box wrench na number 14, aalisin nyo ulit yung drain plug nyan. At dahil nga sa pinaandar nyo itong makina, medyo mainit yung langis, kaya ingat kayo. At para hindi sayang yung oras nyo mga boss, habang nagpapatulo kayo ng langis, tinatanggal nyo na dapat itong oil filter nyo gamit ang oil filter wrench. At kung sa palagay nyo, kaya nyo nang pihitin ng kamay nyo, edi mas okay, mas mapapadali nyo yung pagtanggal ng oil filter. At pag natanggal nyo ng oil filter niya at wala na rin tumutulo, o punasan nyo ng malinis na basahan, tsaka nyo ilagay itong bagong oil filter. Siguraduhin yung napahiran nyo ng langis yung o-ring ng oil filter mga boss ha, para hindi siya pumilipit. Ang part number ng oil filter is C110. At pag wala na rin tumutulo sa oil pan niya, o punasan mo ng malinis na basahan, tapos pwede mo nang ilagay itong drain plug niya. Siguraduhin mo nandyan yung washer niya mga boss ha, para hindi siya magkaroon ng leak. Tapos higpitan mo na ngayon siya ng box wrench mo na number 14. Siya nga pala, dahil maliit lang naman yung oil filter nito, kinamay ko na lang yung paghigpit doon mga boss. At dahil okay na, pwede ka na ngayon magsali ng langis. Dito mga boss, meron ako nakaredy na 3 litrong langis. Actually, naisaling ko lahat yung 3 litro eh. Eksakto lang siya sa dipstick niya eh. Pero sabi ko nga sa inyo, every time na nag-change oil ako, kahit alam ko na yung sukat ng langis, hindi ko yan sinasagad agad. Ginawa ko 2.8 lang muna. Tapos, binunod ko yung dipstick. Nung makita kong kulang pa, at saka ako ngayon, itinodo na yung 3 litro. Ganun ako mag-style ng pag-change oil para sigurado akong hindi ako sumusobra sa pagkarga ng langis. Hindi ko naman sinasabi sa inyong perpekto kung tao, pero ganun talaga ang style ko para sure ball. Dahil bitin-bitinin ko man yung pagkarga ko ng langis o pagdagdag ko, wala namang ibang mapapagod doon kundi ako lang eh. Ang mahalaga para sa akin, naganap ko yung tungkulin ko ng maayos. Hindi sasabihin ko yung liters, pati points sasabihin ko. Una, di naman ako sure na na-drain ko lahat yung langis, kaya nga may dipstick, diyan ka bumase. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag yung kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.